Top 10 Painful Truths sa buhay ng isang farmer. Alam mo ba, kaibigan? Kung wala ang magsasaka, wala ring kanin sa iyong plato. Sila ang haligi ng ating hapagkainan, ngunit sa likod ng kanilang pawis at sakripisyo, ang dami palang masakit na katotohanan na kadalasan ay hindi natin napapansin. Pero bago tayo maging sobrang seryoso, may tanong ako. Bakit daw laging payat ang kalabaw sa bukid? Kasi walang time mag-gym, puro trabaho lang. O di ba, kahit mahirap, may halong biro pa rin. Pero ngayon, seryosohin na natin. Narito ang top 10 painful truths sa buhay ng farmer. Number 1, maliit ang kita. Kahit maghapon silang nakabilad sa araw, madalas kulang pa rin ang kita para sa pagkain at gastusin sa pamilya. Number 2, mahal ang binhi at abono. Bago pa magsimula ang ani, lugi na dahil sobrang taas ng presyo ng binhi, pataba, at pestisidyo. Number 3, palaging dehado sa presyo. Kapag nagbenta sila ng ani, ang tubo mapupunta sa middleman. Ang magsasaka, kaunting barya lang. Number 4, sira ang pananim dahil sa bagyo. Isang malakas na ulan, tapos lahat ng pinaghirapan ay mawawala. Para bang isang iglap lang, lugi agad. Number 5, walang sapat na suporta. Minsan nakakalimutan ng gobyerno ang magsasaka. Madalas silang naiwan sa mga pulisya at programa. Number 6, hirap sa makabagong makinarya. Habang ibang bansa high-tech na, marami pa rin sa ating magsasaka ang nakadepende sa kalabaw at asarol. Number 7, utang dito, utang doon. Dahil sa kapos na kita, napipilitan silang umutang. Pero ang interes parang mabigat na kadena na hindi makawala. Number 8, kalusugan ang nasasakripisyo. Araw-araw nasa init, ulan, putik. Nagkakasakit sila pero kulang ang pambili ng gamot at pang-check-up. Number 9, nawawalan ng interes ang kabataan. Marami ng kabataan ang ayaw magpatuloy sa pagsasaka dahil nakikita nila ang hirap at maliit na kita ng kanilang mga magulang. Number 10, hindi napapahalagahan. Pinakamasakit sa lahat. May kanin tayo sa plato. Pero nakakaligtaan nating pasalamatan at pahalagahan kung sino ang nagtanim nito. Ay masakit tanggapin pero totoo, walang magsasaka, wala tayong makakain. Kaya ngayon matutong igalang at pasalamatan sila. Sabi nga sa 2 Timothy 2:6, it is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Kung may hustisya, sila dapat ang unang nakikinabang. Kaya suportahan natin ang lokal na magsasaka. Bumili ng kanilang produkto, igalang ang kanilang trabaho, at ipanalangin ang kanilang kalusugan. Asyas, at kung gusto mo pa ng ganitong makabuluhang usapan, follow at subscribe ka na dito. Dahil ang pagpapahalaga ay nagsisimula sa pagkilala, at ang pagkilala ay simula ng pagbabago. Salamat sa panonood. God bless.